sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Action Rescue, ngayong gabi. Carlos, sumama ka na dito. Mamadali po kami pumunta dito para malaman namin kung positive yung tao na nasa itaas nga. At hanggang sa ngayon nga, wala pa rin kaming kaalam-alam. Tinatanong namin kung may kakakilala dito, wala naman daw. Wala po nakakakilala doon sa tao. Dito ka na dito. Hanapon ng dito rito. Noong linggo ng gabi, isang di pa nakikilalang lalaki ang umakyat sa isang billboard sa EDSA Balintawak na may 100 talampakan ng taas. Sumaklolo agad ang iba't ibang rescue units at ang tanging hiling ng lalaki, makita ang kanyang pamilya at isang kaibigan. Pag-akit niya, akala ko magnanakaw lang ng bakal. Tapos umakyat sa billboard. Pag-akit niya, binato ko. Yung pala, hindi na bababa. Hanggang dumating yung barangay at saka yung gwardiya ng compound. Tumawag po ang mga tanod sa rescuer at nung dumating nga po kami, doon ay rescuer. Sabi pong 8 o'clock pa daw siya doon, may nagsasabi ding 11 o'clock. Pero dumating po kasi kami sa site is 12 o'clock in the morning. Hindi niya sa amin sinabi yung pangalan niya. Meron din siyang sinasabi sa amin na gusto daw niyang makausap yung isang kaibigan niya na matatagpuan daw somewhere in Bagong Silang para daw yun ang makakausap. Carlos, sumama ka na dito. Mamadali po kami pumunta dito para malaman namin kung positive yung tao na nasa itaas nga. At hanggang sa ngayon nga, wala pa rin kaming kaalam-alam. Tinatanong namin kung may kakakilala dito, wala naman daw. Wala po nakakakilala doon sa tao. Bali po, nag-negotiate po talaga is yung team leader po nila, yung Bureau of Fire SRU po nila. Bali, siya po yung tumayo bilang negotiator po dun sa ground. Bakit po yung isa pong ka-team para po i-assist lang po yung Bureau of Fire. Yung assessment ma'am namin dun sa victim, hindi naman po siya, wala na po siyang diferensya sa pag-iisip. Ang naano lang po namin, possible depression lang po yung nangyari dun sa victim. Maybe too much problem. Tahimik lang po. Dapat po yung sumisigaw, please. Dapat po kasi mga rescuer natin sa taas na makapag-coordinate. Kasi pag may naririnig po, na ano siya, nag-change siya ng mind. Pakiano na lang po ay yung mga sumisigaw, please. Pakiusap lang po. Hindi naman po kami ganun nahirapan na mag-control ang crowd. Nakiusap lang po kami sa kanila na tumahimik lang po, wag pong sumigaw. Nahirapan lang po kami. Una, malikot po yung victim. Ayaw po niya magpalapit sa amin. Hindi po siya ma'am gano'n nakikipag-usap sa amin dahil masyado siyang malayo at the same time. Tapos every time na nag-a-attempt kami ma'am na lumapit sa kanya, lumalayo po siya sa amin. So ang tanging sinisigaw lang niya is si Mr. Orland, yung pangalan ng kaibigan niya at yung family niya. Yun lang ma'am yung mga information na binibigay niya sa amin. Hindi po natin matantya kung may depresya o panda kasi sa
sa nakapagsabi doon sa umakyat doon sa rescuer natin, meron parol na nakalagay na kurus dito sa braso niya eh. Ni Rosario. Parang masasabi Tinapo ng na ano yun. matino naman siguro kasi alam niya ang pamamaraan eh. Parang hindi siya mahulog eh. Ang dinidiman nga lang niya, makuha yung pamilya na madala dito. Tinapo ng rosary. Yung indikasyon ng pagtapon niya ng rosary at pagharap niya dun sa mga tao, baka pwede yun na rin yung sign niya na tumalon siya. Napakahalaga ng pagiging alerto namin dun sa site dahil kahit anong oras, baka pwedeng tumalon yung biktima. Kasi ma'am, ang isang attempted jumper, ang behavior niya ma'am is magulo ang utak. Yung pagiging malikot niya ma'am, may tendency na tumalon siya, kagaya nga naman, magulo yung isip niya. Bali, ang ginagawa po namin sa kanya is, ini-encourage ma'am namin siyang bumaba. At the same, tapos ma'am, sinasabihan namin siya na kung ano ma'am yung problema niya. Tinatanong namin kung anong gusto niya. Ang una po kasi niyang gusto is water and yung sigarilyo po. Tapos ang sunod niya ma'am din naman is buksan ma'am yung ilaw ng buhay. Nung nasa baba na kami, umakyat siya uli dun sa pinakatok-tok na. Siguro nakaramdam na siya ng pagod at siguro antok kasi malamig po sa taas. So, nung nandun na sa taas, mga bandang 2:45, nasa pahinga doon. Kasi nung bumaba kami, nag-uusap-usap kami ng mga tagay-sari. Ay tuloy ang negotiation, ipaano sa kanya yung mga request niya, ibigay. Then ang plan B po ay maghiwalay ang apat na team sa point direction ng tower para ma-corner po siya at i-grab na lang po siya. Ano po yung resulta nung pag-akyat niyo doon? Gusto niya lang makita yung pamilya niya, ma'am. Yun lang po, ma'am. Kukontakin ho namin yung pamilya para may pakita po sa kanya. Yan, nakuryente. Pabandang alas 3:30, umaambon-ambon. Mababa na siya, nadulas. Mapapasakam